buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Widow's Oil. Muli po nating tutunghayan ang isang napakagandang kasaysayan, 2 Kings 4, 1-7. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong ni Eliseo. "Ano bang mayroon ka sa bahay mo?" "Wala po, maliban sa isang boteng langis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggang mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punan mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na." Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-ina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako ng lalagyan." "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, "Ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina." Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, the widow's oil o ang langis ng babaeng balo. Salamat po o Diyos dahil kami maaaring bumalik-balik sa napakagagandang mga kasaysayan na nakasulat dito sa Biblia. Turuan mo po kami ngayon na muling matuto at madagdagan pa ang pananaw namin na maaaring mapulot ng mga aral sa kasaysayang ito. Pakalinisin niyo po kami, patawarin kami sa aming mga kasalanan, at nawa Panginoon magliwanag ang iyong karunungan sa aming kalagitnaan. Sa puso namin, kayo po ang maghari, akayin niyo kami tungo sa matuwid, maningning, magandang landas ng buhay. Ama, kayo po ang aming idinadambana, manguna kayo, teach us, protect us from the works of evil men and evil spirits, and may your peace reign in our hearts. In the name of Jesus our Lord and Savior, we pray with thanksgiving. Amen. 2 Kings 4:1. One day the widow of one of the Lord's prophets said to Elisha, "You know that before my husband died, he was a follower of yours and a worshiper of the Lord. But he owed a man some money, and now that man is on his way to make my 2 sons as his slaves." Isang malaking problema. Namatay ang propetang ito na may naiwang utang. Ngayon, ang asawa niya hindi lang nalulungkot, nag-aalala pa dahil ang mga anak niyang 2 lalaki ay kukunin na ng pinagkakautangan bilang bayad. But there was the dead husband's legacy. And what was that? Following the prophet Elisha. Serving the prophet. Isang malaking pamana nitong propetang ito ay siya ay nakapagbigay ng paglilingkod sa Diyos bilang propeta sa pangunguna nitong si Elisha. So ito ay pamana niya sa kanya mag-iina. At ang isa pa niyang pamana, worshiping God. At ito ang inungkat ng babae nung lumapit siya sa propeta. "Malaki po ang problema ko. Natatandaan niyo po ang asawa kong naglingkod sa inyo, naging propeta rin sa ilalim ng inyong pangunguna, at talagang mataimtim na dumalangin at sumamba sa Diyos." So what were the resourceful wife's assets here? Her husband's legacy and her ability to approach the prophet. May problema eh. Anong pwede niyang panghawakan at pwede niyang gawing tindigan para malutas niya ang problema niya? Yung naipamana ng kanyang asawa, hindi kayamanan pero magandang pakikitungo dun sa head prophet, at ganon din naman ang paglilingkod sa Diyos. Tapos hindi siya mahiyain.
Kung mahiyain man siya, kanya itong tinalikuran, nilabanan, at siya ngayon ay naglakas ng loob na lumapit sa propeta. Pag ang tao ay may lakas ng loob, tapos mayroon naman pagkukunan ng magandang record, siya o ang kanyang mga mahal sa buhay, halos ay meron ka nang nakikitang nababanaag na solusyon sa problema. Parents, live a godly legacy. Napakahalaga na makapagpamana tayo sa ating mga anak o kaya sa maiiwan yung may bahay o kaya ay husband ng isang magandang record. Kasi yung magandang record, pakikitungo sa mga tamang tao, paglilingkod sa Diyos, maganda na tungtungan yon sa paghanap ng mga susunod na suliranin. So bigyan ng matitindigan ng naiiwan. Mga survivors, mga bereaved, be strong. Lalong-lalo kung kayo ay walang kapartner sa buhay, yung kapartner nyo ay sumakabilang buhay, may mga anak pa kayo, kailangan nyo manindigan. Kailangan ang tao ay maging malakas. Kailangan ang tao ay buo ang loob. 2 Kings 4:2, maybe there's something I can do to help, Elisha said. What do you have in your house? Sir, I have nothing but a small bottle of olive oil. So the prophet readily positions himself to help. Napakahalaga mga kapatid na pag may lumalapit sa atin, lalo balo, namatayan, ulila, alam mo na may kailangan. At hindi yung uunahin natin umiwas, huwag masangkot, kundi ang prophet agad sabi niya, ano magagawa ko para matulungan kita? Hindi na kinailangan magsabi pa yung babae, diretsahan na, tulungan niyo po ako. Mahirap sa isang tao, lalo sa taong may dangal, na magsabi. Kailangan marunong na tayong makiramdam at lalo't maaabot naman nating tulungan, kahit hindi buo, kahit parte lang, tayo na yung mag-volunteer tumulong. Ganun ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa buhay ng isang taong espiritual. Hindi mo na hinihintay na yung kapwa mo talagang sobrang magsalita pa kahit na hirap. Ikaw na yung mauna mag-volunteer. Help at once. Huwag nang paghintayin o pahirapan pa yung needy. Alam nyo, mahirap makiramdam. Lalo mangungutang ka, manghihingi ka, magsasabi ka, timing ka pa ng timing, paikot-ikot ka pa. Padaliin na natin sa ating kapwa. Lalo't hindi naman mga abusado. Lalo't hindi naman laging kailangan silang tulungan, padaliin natin sa kanila magsabi. Here, Elijah directs the widow's attention to self-help. Yun ang itinuturo niya, self-help. Sabi niya, ano ba ang meron ka? Hindi naman niya itinanong, may mayaman ka ba kamag-anak? May savings ba ang bayaw mo? Meron bang mauutangan ka? Ang sabi niya, anong meron ka? Dito, kita-kita po natin agad kung paano nilulutas ang problema. Una mong tinitingnan, anong meron ka na pwedeng maging solusyon? Yung babae naman, minaliit kung ano yung meron siya. She trivializes what she has. Sabi niya, wala po. Konting langis, yun lang. But olive oil was a very precious commodity at that time kasi ang olive oil pwedeng pangluto, panggamot ng sugat, pwedeng panglagay sa balat, pampaganda, pampakinis, kung ano-ano pa. And there is a common mistake here na baliwalain mo kung anong meron ka. Babaliwalain mo yung karunungan, yung iyong kakayanan, babaliwalain mo kung anong nandun na, at lagi ang hahangarin mo yung mas malaking bagay, pero hindi naman sa'yo. May ano na po ba naman na magagawa ko? Ganito lang ako, ganun lang ako. Yun ang meron ka muna. Start with what you have. It's a very godly policy in solving problems. 2 Kings 4:3-4, Elisha told her, ask your neighbors for their empty jars. And after you've borrowed as many as you can, go home and shut the door behind you and your sons. Then begin filling the jars with oil and set each one aside as you fill it. O kukonti lang ang langis mo. Sabi ng Elisha, manghiram ka ng maraming lalagyan ng langis sa mga kapitbahay mo, at pagka nakaipon na kayo ng maraming lalagyan, magkulong kayo mag-iina, palihim niyong gawin itong sasabihin ko, isalin mo yung konti mong langis sa bawat sisidla na nahiram nyo. So the woman's other assets had to be marshaled, very especially her PR. Manghiram ka sa mga kapitbahay mo ng maraming sisidlan.
Hindi po pwede eh. Kalaban ko po yung kapitbahay ko. Hindi po ako nakikipag-usap sa mga katabi ko ng bahay. Nakikipagpayabangan nga po ako eh. Napalaban pa nga ako ng sabunutan ng minsan sa kapitbahay ko. Wala ka ng solusyon. So nakita mo, what do you have aside from the material things? Pakikisama. Pakikipagmabutihan sa kapwa na maaaring maging malaking tulong sa oras ng pangangailangan. Lesson, invest in human relations. Makisama. Lalo ko ang kapitbahay mo talagang dikit-dikit kayo. Mas makakatulong yon at mas mapapahirap doon ang buhay mo pagka kayo hindi magkakasundo. Tulog ka pa, magpapatugtog na ng malakas sa radyo para ka magising. Para ka lang mabulabog. Ang asawa mo nasa abroad, ang kapaligid mo, mga biyanan, mga hipag, mga bayaw, makisama ka lalo dahil wala kang karamay sa buhay. Hindi yung kaisa-isang biyanan mo, hindi pa kayo nag-uusap. Naninigas ang leeg mo pag nasa salubong mo siya. Makikipagmatigasan ka sa kaisa-isa mong biyanan. Anong mapapala mo nun? At gano'n din naman yung mga biyanan, yung mga manugang nyo, siyempre, pakisamahan nyo. Hindi pwede yung nagmamatigas ka. Ako ang ina ng anak ko, ako nagpaaral sa kanya. Sumampid ka lang sa kanya, engineer na siya nung napag-asawa mo siya, saka kailangan dakit ng sweldo sa akin. Hindi ganon. Siyempre, may asawa siya. Yun ang partner nun sa buhay. Nanay ka naman, di masustentuhan ka. Mas masarap kung mahal ka ng manugang mo, siya mismo nagbibigay. Hindi pa lihim mong hinihingan yung anak mo. Na pareho na inyong nililin lang yung walang alam-alam na babae. O kaya yung babae naman, binibigyan yung mga kamag-anak niya, palihim, laban sa asawa. Balik-balik ta rin naman yung kwento. Ibig sabihin lang yan, kailangan tayo'y lumagay sa lugar. Biyanan ka, hindi ka asawa ng anak mo. Di ba? May asawa siya yung manugang mo, so dapat marunong kang lumagay sa lugar. Ganon din naman yung manugang, ganon din yung hipag. Siyempre, yung hipag nyo, gusto niya mag-ipon para sa mga anak niya. Yung kuya nyo naman, wala kayong tigil na kahihingi sa kanya. Natural, maiinis ang hipag nyo. Sa lugar lahat. Para tama. Hindi yung gusto mong lagi kang makalamang. Di bali na siya. You've got to invest in human relations because you'll never know kung kailan ka biglang magiging widow o widower. Kung kailan biglang mauulila ka. So, how do you do that? Serve people. Tuwing kaya ng katawan mo, mag-serve ka imbes being served. Para pag dumating yung panahon na hindi ka makaserve, meron man lang makaalalang pinaglingkuran mo sila, sila naman ang maglingkod sa'yo. Magtanim. Lend when you can lend. Hindi yung ang damot-damot mo. Para kung dumating ang panahon na ikaw kailangang hiram, meron namang makaalala, nagpahiram ka at pahiramin ka rin. And also give. So that when there are times when you cannot borrow because you have nothing to pay with, you can ask. At maalala man lang nilang binigyan mo rin sila. Now, the neighbors would also be marshaled and encouraged to help. It was only empty jars that they had to lend. Kung isinangkot man ng propeta ang mga kapitbahay sa problema, hindi naman sobrang sangkot. After all, hihiramin lang naman yung empty jars nila, hindi hihingin. At ang hihiramin lang naman ay empty jar, hindi yung laman ng jar. So mas madali magpahiram. Anong prinsipyo dito ng paghingi ng tulong sa kapwa ang itinuturo sa atin? Kung hihingin ka ng tulong, yun namang tulong na hindi nakamamatay pag ibinigay sa iyo, na namatay na yung tumulong dahil sobra mong hiningan. Hihiramin mo lang at isosoli mo, hindi yung nabasag na, hindi mo na isinole, nasira na, nadala na yung tao. O kaya hindi naman yung hihiram ka, lahat na pati kakainin nila, nakuha mo na, wala nang natira sa kanila. Minsan kang pinahiram, hindi ka natitigil. Kasi pagka ganun, humihirap sa tao na tulungan ka. Dapat padaliin mo para sa iyong kapwa, para katulungan. Manghihiram ka, sinasabi mo kung kailan mo isosole. Hindi yung mangungutang ka, wala namang date kung kailan ka magbabayad. So, tapos tinanong ka pa kailan, pay when able, di ba? Yung ganun pa sasabihin mo. Sino magpapahiram sa'yo nun? You punish people for helping you. Merong mga ganun we punish people for helping us.
Okay, makikitulog ka sa kamag-anak na taga Maynila dahil mag-a-apply ka sa trabaho o kung ano man o may exam kang a-attendan. Ilang araw lang dapat, hindi ilang linggo, ilang buwan. Pinag-aawayan na nung mag-asawa yung presence mo sa bahay nila. Dahil karagdagan kang gumagastos ng tubig, ng kuryente, at kung wala ka magawa, maghapon ka pang nanonood ng TV. Siyempre, mainit ang mata sa'yo nung nagbabudget sa lugar na yan. Kaya kailangan, kung humihingi ka ng tulong, konti lang, makikitulog ka, sandali lang, aasa ka, huwag matagal. Make it easy for people to help you. Huwag kang kadalaan. Borrow. Don't beg or ask for a free load. And remember, borrowers return. Hindi yung hirap na hirap yung nagpautang sa'yo sa pakikiramdam kung kailan ka magbabayad o naaalala mo pa ba na may utang ka. Alam niyo po kami, kasi napakabubuti natin mga tao, pag nagpapahiram tayo pa yung nahihiya maningil. At yun naman mga hindi sinisingil, akala nila, siguro nalimutan na niya. O siguro hindi niya kailangan, kaya hindi niya ako sinisingil. Ang inaantay mo pa, habulin ka ng habulin. Ilagay sa tapat ng bahay mo, may utang ito sa akin. May nakita kong litrato na isang tindahan, nakapaskil sa tindahan niya, lahat ng pangalan ng may utang at kung magkano. Para mapahiya yung mga nangungutang. Kasi akala mo kung hindi ka sinisingil, hindi kailangan. Baka naman may urbanidad lang yung nagpautang sa'yo, may kagandahang asal, ayaw hiyain ka. Iintayin mo ba na hiyain ka? Borrow empty, not full jars. Yung magaan lang, yung madali lang para sa tao. And remember, in this issue, faith had to be invested in the enterprise. Kasi pinapahiram siya ng mga jars. Tapos ipapasalin sa maraming jars yung konti niyang langis. Kailangan manalig siya na may magandang mangyayari. Kasi yung mga hindi nananalig, walang na-accomplish. You've got to believe first. Now, we see here also that helping the needy is a community concern. Pwede namang tulungan ng Diyos yung balo na mag-isa lang ang nag-usap, Diyos at yung balo. Ba't isinangkot ang mga kapitbahay? Ipinapakita dito mga kapatid na ang problema ng ating kapitbahay actually problema din natin. Na pagka naapektuhan yung ating kapitbahay, maapektuhan din tayo. Pag sobrang nagutom yung kapitbahay mo, nanakawan ka ng sinampay. Pag sobrang nagutom yung mga taga-kabilang kalye, pag nagdadaan ka, aagawan ka ng bag. Kung ipalulon sa iyo yung bag mo dahil fake, dati, kwintas lang ay pinapalulon, kung bag. Hindi pwedeng wala akong pakialam. Ang problema ng kapwa natin, problema din natin. Ngayon, ang magsasabi niyan, yung tutulong ha, hindi yung humihingi ng tulong. Na ang problema ko, problema mo rin ate. Hindi ganun. Kung may problema sila, kailangan ko silang tulungan. Yung community spirit, ipinapakita rito. Hindi wala kang pakialam doon sa ilog, ilalaglag mo yung basura mo sa kanya. Magtatayo ka ng babuyan, wala kang septic tank. Yung lahat ng dumi, ng tubig at kung ano-ano galing sa babuyan mo pumupunta sa ilog. Nalalason yung ilog, dumudumi, namamatay ang mga isda. Lahat apektado dahil lang may babuyan ka. Ang dami niyan mga kapatid ha, sa buong Pilipinas. Pagpunta kami mga babuyan sa tabi ng ilog. Kaya nagkakamatayan ang mga ilog natin. Pag tinitingnan natin yung naalala natin yung mga ilog of our childhood, parang hindi na babalik. Parang lahat na lang ng memories natin na magagandang bagay tungkol sa bansa na to, past tense. Dati malinis ang ilog sa amin. Dati maganda yung bundok sa amin. Dati maganda yung bukid sa amin. Kasi wala tayong pakialam sa environment. At hindi lang mga small-time piggeries yan. Pati nga ngayon may mga ipinapasara dyan sa tabi ng Laguna de Bay na mga fast food chains kasi diretsyo na lang hinuhulog dun sa lake yung mga dumi ng kanilang tindahan. Hindi pwedeng hindi tayo nakikialam sa community kasi parang ilog yan, parang swimming pool, doon ka lumalangoy, naglalagay ka ng lason, apektado ka rin. So we see here that to solve the problem of this small family, an entire community had to be involved. Yung bayanihan spirit, buhay na buhay at ipinapakita yon. Ang problema ng kapwa mo, ang totoo lang ay problema mo rin. Yung problema ng asthmatic mong kapwa, problema mo rin kung ikaw yung naninigarilyo, huwag mo ikalat yung usok mo dyan sa lahat ng lugar kasi hindi naman lahat nag-e-enjoy na lang happy ng usok mo. Napakarami mga tao, napaka-irresponsable sa kapwa.
Sigarilyo ng sigarilyo. Walang pakialam kung yung kapwa nila ay nalalaso na. Kailangan merong sense of community, hindi kanya-kanya. No? It weakens the community. 2 Kings 4, 5 to 6. The woman left. Later, when she and her sons were back inside their house, the 2 sons brought her the jars, and she began filling them. At last, she said to one of her sons, "Bring me another jar." "We don't have any more," he answered, and the oil stopped flowing from the small bottle. Kagilagilalas kamangha-mangha, matapos punuin yung unang lalagyan ng konting langis, napuno na, may laman pa rin yung pinanggagalingan ng isinasalin. Next jar, pinuno, napuno na, may laman pa rin yung pinanggagalingan. And finally, sabi ng babae, isa pa, bigyan nyo pa ako. Wala na po tayong sisidlan. Nadinig nung langis, sabi ng langis, stop! Tumigil na ng pagdaloy. Bakit nga naman dadaloy yung langis kung wala namang disidlan? Di natapon siya. So the woman's other assets here, her 2 sons, more than just payment for debt. Ang mga anak, hindi lang pambayad ng utang. Dahil kinatulong niya sa production, nagkaroon ng ibang saysay. So gawing katulong sa production ng mga anak, hindi lang pambayad utang. Gawing katulong sa production ng anumang bagay na meron tayo, hindi lang pambayad utang. Meron kang makina na panahe, may utang ka, yun ang ibabayad mo, ba't di ka manahe? Para may natahi ka na, nasa iyo pa yung makina mo, nakapambayad ka pa ng utang. Meron kang bagay, may utang ka, huwag yun ang ibayad mo. May tricycle ka, yun ang ibabayad mo, ba't di ka magpasada para kumita ka at mabayaran mo yung utang mo, may tricycle ka pa rin. May utang ka, meron kang lupa. Bakit yung lupa ang ibabayad mo? Ba't di ka magbungkal? Magtanim ka ng mga kamoting kahoy, magtanim ka ng mga kung ano-ano usong-uso na ngayon, mga herbs, mga kung ano-ano mga damo-damo na kinakain na ngayon at nabalikan natin ng halaga. Kaya sa iyong lupa mong ibayad mo, ba't di mo gawing productive? Kumita ka na, may lupa ka pa. Alam nyo kung bakit may mga taong sobrang nagdarahop? Pag meron sila isang bagay sa bahay nila, yun agad ang ipambabayad. Hindi nila gamitin for production. Nagka-problema ka, nagkasakit ang nanay mo, ibenta ang jeep, ba't di ka magpasada? Makiusap ka sa pinagkakautangan mo, huhulugan kita lagi. At hulugan mo talaga. May panghulog ka na, may jeep ka pa. We should be creative. Yung ibinibigay sa atin ng Diyos, nasa kamay na natin. Huwag kayong benta ng benta, tanggal ng tanggal. Samantalang nasa kamay mo na, mag-isip ka kung paano ito papakinabangan. Paano ito pakikitain para tayo makaproduce. Now, the oil stopped flowing when there was no more empty jar. I think it's a major lesson here. For God's blessings to flow into you, you have to be empty enough. Gusto mong maituwid ka ng Diyos? Be empty of self-righteousness. Paano ka maitutuwid ng Diyos kung sa isip mo punong-puno na ng katuwiran, sarili mong katuwiran at sarili mong paninindigan na hindi na maiiba, hindi na mababago o hindi na mapapalitan? Paano ka pa itutuwid? For God to bless you, be empty of self-reliance. Self-reliance here doesn't mean yung gumagawa ka ng paraan kasi dapat naman gumawa ng paraan. Pero yung paraan mo lang, system mo lang, wala nang ibang pwede. Paano ka pagpapalain ng Diyos kung ganun katigas ang loob mo? For God to bless you, be empty of pride. Be empty of offenses that hurt God. And there's another thing, brothers and sisters. You want God to bless you? Be empty of ideas. Preconceived, usual, traditional ideas and knowledge. Alam niyo po ang isang pinakamalaking hadlang sa karunungan? Karunungan din. Tuturuan kita na paasimin ang sinigang mo. May alam na ako. Di ba? Alam mo, meron akong alam paano papaputuin ang iyong labada. Na-master ko na yan. May system na ako.
Alam mo, ganito para palakihin ang mga bata. I know how to raise my kids. Ang isang hadlang para sa tao na matuto, yung may alam na ayaw nang baguhin yung alam, ayaw nang dagdagan, ayaw nang palitan yung korte, hugis ng alam niya. Kaya mahirap turuan yung mga taong alam na ang lahat. Kahit sa pananalig, sa pananampalataya, sa relihiyon, alam niyo mahirap ituwid at turuan yung mga dogmatic. Alam mo, sister, pwede naman pala ang baptism na wisik. Hindi pwede. Naturuan na ako noon, alam ko na. Kailangan yung malunod-lunod ka sa pagkakalubog. Ganon. Alam mo, sister, pwede palang pang Lord Supper ang puto. Hindi pwede. Ayon sa tradisyon, at ang alam ko, nakita kong ginagamit dyan, hostya. Yung alam mo na. Alam mo, meron palang ganitong pananaw tungkol sa kahulugan ng ganitong verse. Hindi pwede. Naituro na sa akin ng pastor ko noon, ganito, ganon. Yang karunungan ng hadlang para matuto. You have to know something, but be willing to change your mind. You be willing to hear something else, weigh your options, and then make adjustments. Kaya yung mga matatanda ko minsan, mahirap kausap. Kasi alam na nila. May ituturo ka palang, ayoko na yan, may nakasanayan ako, ayoko nang ibahin. Yung mga kaugalian, mga nakasanayan, hadlang sa pag-asenso. Kasi nakakapit ka na doon, ayaw mo nang bumitaw. Alam niyo po ang mga bagay, mayroong panahon na siya effective, pero may panahon na hindi na. Dapat nabalitan. Sabi nga ng Panginoong Jesus, ang mga bagong alak man, hindi pwedeng ilagay sa mga lumang tapayan o lumang mga balatang hayop. Kailangan bagong lalagyan. At yung utak natin lalagyan, lagi mong binabago para maraming bagong alak o ideyang pwedeng pumasok. Be willing to change systems. Sa mga kumpanya, sa mga pamamaraan, ang mga hadlang sa pag-asenso, yung we have never done that before. We have always done it this way. Yan ang mga utak na maliliit, hindi lalaki, at napakahirap mga kasama. May biyanan ka na ang alam lang niyang pampaasim ng sinigang. Halimbawa, isang prutas na ganito, kamyas, subukan mo magpaasim ng mangga, magkakagalit kayo. Kamyas ang pampaasim. No? Yung, alam ko yan. Okay, pero alam mo ba lahat? Pwede mo lang palitan eh. Subukan mo. Mamamatay ka ba naman makakain ng pinaasim halimbawa ng kung ano, ng baon ng nyog? Malay mo. Try it. You won't die anyway. Hindi nalaman mo. Kailangan ng utak ng tao bukas. Kung nakasara yung utak ng babae na yon, sabi niya, ang konti-konti na nangalangis ko, pagpapahiram ka pa, lalagyan ko pa. Anong ilalagay ko? Use your common sense. Walang mangyayari. At sa mga buhay natin, mga kapatid, maraming dapat mangyari, hindi nangyayari kasi ayaw natin papangyarihin dahil ang iginigiit natin yung dati na nating alam. Kaya ang pinakamahirap na mga kausap at tao sa mundo, yung mga relihiyoso Kasi may alam na sila at akala nila yun na lang ang pwede at dapat malaman sa balat ng lupa. Nagkataon lang naman kasing may naunang nagturo sa kanya. Yung nauna, akala mo yun na lang ang final and complete truth. You must be willing to hear the other side, the other person. Pray about what you hear, process it, and change your mind if you must. Only a fool does not change her mind. If the proofs warrant that we should change our minds. Mahirap kausap yung mga taong ayaw nang magpalit ng iniisip. So for our sake, we should be broken enough. Kailan lumalabas ang bango ng bulaklak? Pag ito'y pinipiga. Kailan lumalabas ang gata ng nyog? Pagka ito'y kinukudkod at pinipiga. May mga taong kung kailan mo palang pigain, tsaka palang lalabas yung tunay na bango at katas niya. Kaya sa panahon ng kagipitan, panahon ng hirap, panahon ng pagdurusa, pwedeng ang lumabas sa iyo yung mabango, yung mahalimuyak mong katas, o kaya hayaan mo na magkagiba-giba ka at puro na lang luha ang lumabas sa iyo. It's your choice. But in times of brokenness, the possibility and the potential for your scent to be released is great. Pag dumadating mga kapatid yung panahon na tayo'y nasusubukan, tayo nagagalit, nahihirapan, panahon yon para magningning ang liwanag ng Diyos sa ating buhay.
Hindi para masingitan tayo ni Satanas at siya ang sumali sa usapan at siya ang makapanaig. Sa mga panahong nakakagalit, let God shine. Sa mga panahong ang hirap-hirap, let the strength of God flourish, not the weakness that Satan is whispering into your ears. He comes only to steal, kill, and destroy. Don't let difficult situations steal, kill, or destroy your godliness. Chance natin na patunayan na may Diyos sa ating puso pag may mahihirap na sitwasyon. Kailan mo papapatunayan kung maganda yung sitwasyon? Kahit nga masamang tao, pag maganda yung sitwasyon, nakangiti din eh. Pero kailan mo papagningningin ng Diyos? Di ba kung kailan madilim? So kung dumadating yung mga hirap, pagdurusa, mga sakit, doon mo sasabihin, Lord, with you, we can do this together. Let your glory be seen. Don't let my difficulty become a stage for Satan to show himself, but let it be a springboard for your glory to be beheld and understood and experienced by many. Psalm 51:17. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. So ito pong inaalay ko sa inyo, isang mapagpakumbaba na espiritu. At pag ang tao'y mapagpakumbaba, siya na ang nagpapakaaba sa harap ng Diyos. Sabi niya, hindi niyo po tinatanggihan ang ganong uri ng lapit. Pag lumalapit ako with a contrite heart and a broken spirit. Ang tinatanggihan ng Panginoon yung may yabang eh. So you want blessings to flow into you? Volunteer to be empty and broken. Kailangan magbawas at mag-alis ng laman ng content. Mga magulang, magpapaaral tayo ng mga anak. So hinayaan nating lumaki yung mga utak nila. Tapos tuwing lalapit sa inyo, gusto nyo bumalik sila sa munting bote na pinagmulan nila noon, nung bago natin sila pinag-aral. Paano nila gagawin yon? So pagka tayo nagpapaaral ng mga anak, mga magulang din, nag-aaral-aral. Para yung utak nilang lumaki, huwag nating paliitin uli para lang magkasya sa ilalim ng ating tsinelas. Ngayon, kung hindi na tayo makapag-aral pa dahil matanda na tayo o busy, tanggapin natin na lalaki ang utak ng anak ko na ito. May mga panahon na gusto man niya o hindi, lalabas yung lumaki na yon, hindi ko kailangan pigilin. Kaya lang siyempre, mga anak, dapat din natin uunawain na kung nagkaroon tayo ng pribilehyo, pinag-aral ka ng magulang mo, nagdusa siya at pinaghirapan ka at ginapang, huwag mo naman siyang gamitan ng yabang mo. At yung naging laki ng utak mo at nalaman mo, gamitin mo para lalong mahalin na yung magulang. Hindi para ipagyabang mo siya at sabihin, hindi nyo alam yan, hindi kayo nag-aaral, ako nag-aaral, so dapat ako masunod. Huwag mong lilimutin kung sino ang nagdusa para ka makapag-aaral. Dapat tatanawin mo yun na habang panahon. Pero ang gabigyan natin mga kapatid, papayagan natin yung mga mahal natin sa buhay na lumaki ang utak nila. Mabutit lumaki. Sa paglaki na yun kung minsan, tayo yung may irita. Kasi may bago silang ideya, may bagong paraan. Pero ganun talaga. Baka tayo nga ang panahon na mag-adjust para maiba-iba rin yung pag-iisip natin. Dahil alam nga namang matali ka lang sa kuweba habang panahon, kailangan umaasenso yung utak mo. Kailangan nakikita natin ang ganung mga pagbabago. But the important message of the story is that there has to be empty jars for God to fill. Pag punong-puno ka na ng yabang, self-reliance, wala nang lugar para sa blessing ng Diyos. Pag punong-puno ka na ng opinyon, punong-puno ka na ng runong mo, wala nang lugar para ka maituwid. At yan ang problema ko minsan sa mga magulang na hindi marunong tumanggap na dapat sila magtanggal ng mga dati nilang naisip, mga kaugalian, para may bago namang pumasok. Para meron namang sariwang hangin na umihip sa kanilang isip. In all cases, be empty enough. Di ba ganun din sa mag-asawa? Merong mga husband o wife na ang hinaing nila sa buhay, parang punong-puno na yung asawa nila, wala na silang pwede mailagay kasi puno na. Parang, bakit pa ako nandito? Wala naman pala ako maidadagdag sa buhay mo dahil puno na. Yung dear, gusto ko ganito almusal natin. Hindi, dapat ang almusal ganito. Yung puno na siya, wala ka nang pwedeng ibahin, wala ka nang pwedeng ilagay.
We always have to find, kahit sa cabinet, pag ang dami mo ng lumang damit na hindi mo ginagamit at maliit naman yung cabinet mo, nagbabawas ka para may empty na naman na space para pwede mo lagyan. Sa refrigerator mo, kung punong-puno ng lumang ulam, wala ka na mailagay na bago. Kailangan nagtatanggal ka ng mga luma. Importante sa ating buhay yun. 2 Kings 4:7. After she told Elisha what had happened, he said, "Sell the oil and use part of the money to pay what you owe the man. You and your sons can live on what is left." So, hindi tumigil sa pagdaloy ang langis habang may sisidlan. Tumigil lang nung wala nang masidlan. Halimbawa, sa isang church, gustong i-bless tayo ni Lord musically. Gumanda ang kantahan, gumanda ang tugtog, gumanda ang sayaw. Pero pagka wala nang willing kumanta, sumayaw o tumugtog, hindi na madadagdagan yon. Hindi magsasayang si Lord ng oil na matatapon. Pwede niyang pagandahin ang isang dance number hanggang super ganda to the point na malimutan nating nasa lupa tayo at para na tayo nasa langit. Pero ano yung empty jar doon? Your schedule must be empty enough to practice. Your body must be empty enough to absorb all the corrections of rehearsals. May mga musikero ka, you must be empty enough to practice, you must be empty enough to change and to improve. Kasi kung yun at yun din lang, yung dating alam mo na, yun na, wala ka nang babaguhin, walang madadagdag kasi hindi magsasayang ang Diyos ng oil. Kaya may mga choir na hindi umaasenso, yun na lang nang yun, kasi hindi sila naglalagay ng empty space. Dapat, alisin mo na natin itong mga dati natin kinakanta, mag-aral tayong bago. You've got to give a space for new things. You conserve what needs to be conserved, but you set aside some things so that you will have room enough for other things. So, singer ka, gifted ka, pero 20 taon na, ganyan ka pa rin kumanta kasi hindi ka naglagay ng space for practice, for training. Hindi sapat yung inborn talent. Yung likas na galing, hindi sapat. Hinahasa yan, pinuprune, dinedevelop. And for you to develop anything, you've got to empty yourself of schedule, of other priorities, so that there will be space for development. Ganon din sa buhay natin. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, wala ka pang bago nangyayari. Kasi siguro, yun na lang nang yun. Walang bagong space for other things. Dati nagde-devotion ka ng 10 minutes o 10 minutes pa rin ngayon. Pwede kang siguro may matanggal na ibang activity para maging 15 minutes yung devotion mo. Dumami-dami. Attend ka ng attend, Sunday lang, wala ka na ibang ginagawa. Pwede ka siguro magtanggal ng ibang activity mo ng other parts of the week. Maka-attend ka naman ng home Bible study o ng prayer meeting o magkaroon ka ng ministry. Pag lagi kang puno, wala nang pwedeng bagong ilagay. At para magkaroon ng space, you have to decide what must go. There has to be emptiness so that there will be infilling. Something big out of nothing much. Yan ang nakita ng widow. Yung konting langis dumami. So yung konting talent mo, pag lagi mong pinractice, because there's an empty schedule that is filled with practices, dumadami yung talent mo. Kailangan meron kang gawing paraan. At yung sinasabi ng lumang kanta, totoo, little becomes much when you place it in the Master's hands. Now, how does the widow oil work? 1, be strong. Tulad ng widow. Kung ang babaeng naiwan ay may inferiority complex, mahiyain, ako siguradong naging alipin na yung mga anak niya. Pero strong siya. Stand on something solid. Ang tinungtungan niya, di po ba naglingkod sa inyong asawa ko? Di po ba makadiyos siya? Doon siya humawak kasi wala na siya ibang asset, kundi yung naiwang mabuting gawa ng kanyang asawa. And then work. Anong work ang ginawa niya? She went to see the prophet. And then when told to borrow empty jars, she borrowed empty jars. And when told to pour oil, she poured oil. Nagtrabaho. Pero may lesson dito. Dapat meron ka man kahit konting oil sa bahay mo para may marong maparami ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi nagmamagic. Nothing becomes something, hindi ganon. There must always be something, a little thing, which when submitted to God's power, becomes much. Bigyan mo naman ng Diyos ang paparamihin sa buhay mo. Huwag kang humingi ng magic. Gusto mong bigyan kanya ng bunga, magtanim ka.
Gusto mong bigyan kanya ng sweldo, magtrabaho ka. Kailangan meron kang gawin na pag nandun na, yun ang may bless ng Diyos. Kailangan meron kang ilagay. Mahalaga. And then, listen well, pag nagkaroon na kayo ng pambayad, magbayad, pay. Sabi ng prophet, dumami yung langis. Natural, alam ko. Kaya nga kita pinahiram ng maraming lalagyan eh. Nakailang kayo ng jar? 10. Naka-10 po kami. Sabi niya siguro ng prophet, alam mo, kung maganda lang yung PR mo, mas maganda pa. Nagsikap pa kayo, dumating pa kayo, pumunta pa kayo sa kabilang barangay para manghiram. Nakaliman po kayong jar. Hanggang ngayon, nagsasalin ka pa, wala ka pa dito. Kung minsan, nagpapasalamat na tayo dahil nagkaroon ka ng 10 jar, pwede pa lang 20 kung nagsikap pa lang eh. Dahil remember, tumigil lang yung oil nung wala nang masidlan. Kung milyon-milyon ang nahiram nilang jar, baka hanggang ngayon, nagsasalin pa yung mag-iina. Dahil ang blessing naman ng Diyos, hindi limitado. The capacity of God to give is limitless. What God gives to us is limited, not by His capacity, but by our capacity to receive. Kaya pinapalaki mo yung kapasidad mo to receive. Kita ninyo? Pagsabihan niyo po nanay si ate kasi mali-mali ang ginagawa niya. Naku, matikas ang ulo niyan, ayaw niya makinig. Diba? So ano mangyayari? Hindi mo na pagsasabihan. Not because you have nothing good to say, but because the person has no capacity to hear it. Kaya yung mga taong mahirap kausap, hindi mo na mabigyan ng suggestion, hindi mo na maituwid, wala silang tatanggapin. Kasi walang space. Pero kung alam mo na ang tao pag nagsuggest ka, hindi nagagalit, hindi na o-offend, nagpapasalamat pa, magsasuggest ka. Pero kung alam mo na ang taong to nagagalit pag pinagsasabihan, kitang-kita mo na yung ilong niya na may nakasabit na stalactite, yung hihinga siya, labas-masok na gano'n, hindi niya alam, hindi mo sasabihin, di ba? Dahil baka magalit pa sa'yo eh. Pero kung alam mo lang na teachable naman ito, hindi sensitive, sabi mo, ay, may stalactite ka, may stalagmite pa nga. Di ba? Para kang underground river sa Palawan. So, mahalaga ang tao, teachable. And you've got to let people know that they may tell you, they may correct you, and you won't get offended. You win. Mahalaga na nag-iiba yung ating ideya tungkol dyan. Now, going back to paying first. Sabi ng prophet, sige, naka 10 jars ka na kung 10 man. Itong gagawin niyo mag-iina, ha? Bakit nakabihis na kayo? Magmamoling po kami. Tumigil kayo, magbayad muna kayo. Bayaran nyo lahat ng utang nyo. Pag tapos na kayo magbayad, yung natira, yun ang gastusin nyo. Malinaw ba ang lesson? Mangungutang tayo, pero pag nagkapera, nangihinayang magbayad. Ayaw ibayad. Gagastahin. Mababalitaan ngayon ng inutangan mo na nagsha-shopping kayo, malling kayo ng malling na mag-iina. Di ba magagalit sa inyo? Mamaya naghihingalo ka na doon sa emergency room. Hindi ka na pahihiramin. Nadala na eh. Mga tao, disente dapat. Pag nagkaroon agad ng kakayahan ng inuuna magbayad. Hindi magpasarap sa buhay. Hindi gumastos. Magbayad. It is immoral not to pay when you can pay. Dahil pinagtiwalaan ka, pinahiram ka, na-inconvenience ang iyong kapwa, yung pera niya hindi niya magamit, plus yung mga anxiety pa niya na baka hindi siya mabayaran, the only thing that you can do, the least that you can do is to pay. At kung disente ka at mahusay na tao, bigyan mo ng interest kahit hindi siya humingi. Dagdagan mo, yung hinira mo na 10,000 noong 1975, isosoli mo ngayon 10,000 pa rin. Maraming ganyan kamag-anak. Ang tagal-tagal na nung utang, nung bayaran, the same yung amount, naiba na yung halaga ng pera. So dagdagan mo. Samahan mo ng kotse. Di ba? Samahan mo ng ulam kung yan lang ang kaya mo, samahan mo ng pakwan. Pero dagdagan mo kung tao kang nag-iisip. No? So pay first. And then use and consume and enjoy later. What do you have in your house?
Lahat naman tayo may problema, di ba? Lahat tayo may kulang, lahat tayo may kailangan. Ang tanong, anong meron ka? Meron ako mga kilala, utang ng utang, hiram ng hiram, laging kapos, namamasukan sa mga trabaho dito sa Maynila o sa mga ibang syudad na ang liliit ng sweldo. Pero sumama ka sa probinsya nila, ekta-ektarya ang lupa. Namamasukan sa isang fast food, pero ekta-ektarya ang lupa. Kasi bakit ka namamasukan? May lupa kayo. Eh, ano naman yan? Baliwala lang yan, mga nyog-nyog. Nyog-nyog. Hindi mo ba alam kung magkano ang virgin coconut oil? Hindi mo ba alam kung magkano ang nyog pagka yan ay nasa palengke na? Hindi mo ba alam na pati baon yan, pwede mong gawing uling, ipunin mo, at maglaglag ka, magbagsak ka ng uling sa mga tindera sa palengke? Hindi mo ba alam na pwedeng gawing walis ting-ting ang mga dahon yan? Meron ka pa mga kilala, merong mga 20-50 puno ng kaimito, naglalaglagan sa lupa doon sa probinsya. Ba't hindi mo kolektahin? Iluwas mo, ibenta mo. Ang dami sa atin mga kapatid ha, may mga lupa. Kung bakit nagsisiksik dito sa namamasukan, ang hirap-hirap ng buhay. You have. What do you have? Yun ang iyong atikain. Meron naman marunong magluto. Meron ka pala magluto. Konting-konting puhunan lang yan, ibenta mo bilang ulam. Pag nasarapan yung isa, mamaya ipapamalita niya. Mamaya ang dami-dami nang bumibili sa'yo. So ang tanong eto ha, what do you have? Because God will solve your problem through what you have, not through what other people have. Kaya nga sa iba ibinigay yung pang kanila yon, hindi yung pang sayo. Huwag mong pagnasaan. Naku, kung makukuha lang natin yung pera ng hipag ko, naku, makakapag-aral na yung anak ko. Eh kung gusto ba ng Diyos sa bulsa mo ilagay yun, ba't sa bulsa ng hipag mo nilagay? Kailangan tingnan mo, anong meron ako? Marunong kong magtrabaho. So magtatrabaho ko sa hipag ko, mamamasukan ako, may gagawin ako para kitain ko yung dapat kong kitain. Huwag niyong paghangaran yung hindi inyo. Hindi sa inyo yun dahil hindi sa inyo binigay ng Diyos. Earn it. Deserve it. So nung dumating itong babae sa propeta, hindi natin alam kung ano agenda niya, kung papautangin ba siya ng propeta. Sabi niya, sana pautangin ako ng prophet. Eh ang kasabi ba naman agad ng prophet, eh anong meron ka sa bahay mo? Sabi niya, naku, wala akong pag-asa sa propetang to. Diba? Kasi yung palang meron lang ako ang iniisip niya. But prophets help by opening people's eyes to what they have, to what they can do. Not by giving a dole out. Ang pinakamahalagang ambag na maibigay sa iyo, yung ideya. Kung paano mo lulutasin ang iyong problema. Ideas, enablement, empowerment are great contributions, not only material things. Maraming mga charitable work, social work, hindi lang donation ang ipinapadala natin dyan. Kasi kung dadalaw ka, pupunta ka sa work nila, maaaring may mga ideya ka na pwede maibigay sa kanila, lalo ka pang nakatulong. Hindi lang pera ang solusyon. There's another side lesson here that is equally important, that the Lord cares especially for widows and orphans. Malambot ang puso ng Diyos higit para sa mga balo at mga ulila. Kaya itinuturo sa atin na maging matulungin sa mga balo, sa mga ulila, sa mga fatherless, sa mga motherless, husbandless, wifeless. James 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress. Yung mga matulungin sa mga balo, mga naulila, mga namatayan, yan daw ang pinakamataas na uli ng relihiyon. Hindi na dadaan sa mga ritual, mga pagmemorya ng mga dasal. Kailangan tumutulong ka sa mga kapuspalad. Psalm 68:5, as father to the fatherless, a defender of widows, is God in His holy dwelling. Siya daw ang ama ng mga walang ama, tagapagtanggol ng mga balo, ang Diyos mismo.
Kaya kung sino man ang nagsasabing siya nananalig sa Diyos, sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, gawin ang ginagawa ng Diyos, ipagtanggol, tangkilikin ang mga balo at ang mga ulila. Care for widows and orphans. The early Christians did that very well. Now, also care for the so-called widows and orphans. Dahil marami mga tao, kahit may asawa, parang widow. May mga tao kahit may magulang, para ring ulila. At may mga tao dahil sa pangangailangan nila sa buhay, meron man silang mga ganitong relasyon, mistulang mga widows and orphans na rin sila. So hindi lang yung legal widows and orphans ang pinag-uusapan, yung mga widows and orphans in actual life because of the deprivations that they suffer. Dapat bukasin na ating puso sa kanila. What do we do? Lend your empty jars to widows and orphans. So ngayon, naging kapitbahay ka naman, nangangailangan naman sila, kaya mo namang ipahiram, empty naman yung ipapahiram mo, do it. Meron kang isang lote na walang kalaman-laman, pwede mo nang ipahiram sandali sa mga taong, o bungkalin ninyo, magtanim kayo ng kamote ng ilang buwan, pagkaaniin nyo na, pagkatapos dyan, akin na uli yung bukid ko kasi may gagawin ako. Huwag ka naman na pinagtanim ka lang ng isang buwan doon, inaangkin mo na. Kaya kung minsan nakakadala na tumulong. May mga kapitbahay, may mga kamag-anak kang, makikitirik lang po ako ng kaprasong kubo sa inyong likod dahil po bla bla bla. Mami, ayaw nang umalis. Kaya tuloy yung iba tumitigas ang loob. Kung ang bawat isa lang lulugar sa lugar, people will relax more, those who can help will help more, those that need help will receive more help. Walang abuso, walang lampasan sa tamang lugar. How can we help widows and orphans? Be a drop of that oil that flows generously to provide for widows and orphans. Kita nyo, hindi naputol yung pagtulo ng langis. Pwede rin tayong ganon. Merong isang babaeng balod dyan, nagpapaaral ng anak, pwede mong tulungan 1 SEM, ikaw ang magbigay ng pangmatrikula, pero yun lang ang kaya mo, another person helps another SEM, another person helps another SEM, before you know it, gumraduate na yung bata. Nagkatulong-tulungan na kayo, nabuo at meron kang kaprasong patak na idinugtong doon. We can do that. Hindi naman lahat sa atin kaya nating tumulong ng walang hanggan, pero ngayon naman pwede kang tumulong. Hanggang doon ka na lang, di hanggang doon, may iba namang tutulong bukas. Nagkakadugtong-dugtong. Mga kapatid, lalo yung mga mag-iisip na kayo wala sa buhay, kayo ay kapos, kayo ay mahirap, bla bla bla. Ba't buhay pa kayo? Di ba dahil hindi naman napatid yung oil na ibinibigay ng Lord? Iba-iba ang ginagamit niya. Kumisan yung kumare mo, kumisan ninong mo, kumisan ito yun. Pero tingnan nyo, nagkadugtong-dugtong kaya buhay pa kayo ngayon. Ganun ang pag-ibig ng Diyos, walang patid. Iba-iba lang ang instrumentong ginagamit niya. And why not be that instrument once in a while in other people's lives? Napatuloy silang nabuhay dahil kasama ka sa nagdugtong ng buhay sa kanila. Psalm 112 verse 9, they will always be remembered and greatly praised because they were kind and freely gave to the poor. God knows and God remembers. Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sino man daw ang papagbigay, siya ang lalong uunlad. Yung nagpapaginhawa, pagiginhawahin din. So produce the widow's oil. Help widows produce oil by lending to them. Kahit sino tayo sa kwentong ito, merong lesson. Sa katunayan, lahat ng karakter dito, there is a little of each one of those characters in us. There is a little of the prophet that could give sound and godly advice. There's a little of the widow that needs good ideas and has a little something and obeys and produce a lot of things. And there are little children there who, because they helped their mother, were also helped. Yung mga batang yon, kung hindi nag-cooperate sa nanay nila, edi sila din yung naging slaves. Kaya mga bata, naghahanap buhay ang mga magulang nyo, nagsisave, nag-iimpok, mag-cooperate kayo kasi kayo rin ang nakikinabang. Importante, sino tayo sa kwento at alin doon ang pwede nating matutunan? Diyos namin sa langit.
Salamat dahil itong mga kwentong to, buhay na buhay, at pwede namin kapulutan ng aral. Ituro niyo po sa amin kung ano mga dapat namin gawin at mga hindi dapat gawin dahil sa mga kwentong ito at sa karunungang aming nakukuha. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid sa sandaling katahimikan at nawa dagdagan pa ng Diyos yung mga katuruan sa atin. Lord, in silence, speak to your people. Give us practical advice how this story might benefit us in our private lives. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Widow's Oil. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay nagmamasan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo pa pa. Ay buhay niyo, O Diyos, kay dakila. Diyos, kayo'y aming aawitan. Nang awit na sa puso'y sumilang. Awit ng papuri at awit ng paggalang. Sa inyo ay amin ang nilalaan. Sa inyo ay amin ang nilalaan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.